Mayong gabi sa atong tanan, mga kaigsuonan, sa mga lahi nga mga kasimbahanan o ubang mga kaigsuonan nato nga ania karon nga mga bisita. Mayong gabi sa inyong tanan diha, no? Salamat sa Dios sa opportunity nga gihatagan ko ninyo higayon sa pagpaambit sa mayong balita mahitungod sa maong kamatayon. Og labaw sa tanan, dako ang akong pagtahod sa aning pamilya. Kung unsa may sitwasyon ninyo, ang akong mga hangyo sa Ginoo nga ang Dios magapanalangin alang kaninyo sa inyong tibuok pamilya o kaparentihan sa maong namatyan karon nga pamilya. O gani, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Salamat sa opportunity nga gihatagan ko ninyong higayon sa pagpaambit sa maong maayong balita mahitungod sa kamatayon. Now, daghan na siguro taong nadunggan nga mga mensahe, pinaagi aning video o mga live o unsa pang pamaagi nga ipaabot ang mensahe sa Dios through sa mga technology karon, no? Pero salamat sa Ginoo sa higayon nga pinaagi aning mga butang nga naa sa kalibutan, dako kayo nig-impact para natong tanan para makadungog lang gyud sa maayong balita mahitungod sa kang Ginoong Hesukristo. Dili ko maghisgot about sa kamatayon sa usa sa kinabuhi nga nagkapsan na karon, but maghisgot ko about sa kinabuhi karon nga kitang mga buhi nga samtang nagapabilin pa diri sa kalibutan nga adunay kinabuhi. Mga kaigsunan, bago ko magsugod ni ining orasa, dalaygon ang Dios sa walay katapusan, magaampo kita. Amaan nga Dios, salamat ni ining takna nga gabii, ikaw ra gyud ang pasidunggan sa tanan, pasalamatan ug ikaw ra gyud Ginoong Dios ang tinubdan ni ining kinabuhi namo. Labi na giugad sa kining opportunity Ginoo, pasabta kami sa imong mensahe nga dali ra masabtan sa mga kaigsuonan namo. Ug labi na ako ang ubos nimong alagad kay paambit ni ining mensahe nimo karon alang kanamong tanan. Panalangin ni kini Ginoo. Magayo pug pakitabang kanimo sa pagpaabot ining mensahe. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa maliwat, ako di ay sa wala pa nakaila sa kuha, ako di ay si Pastor Sonny Boy Galo, usa ka associate pastor sa ato ang simbahan sa CFMM, Christ Faith Mission Ministries, diri sa Trinto, Agusan del Sur. O ako usa ka minyo na ug adunay usa ka anak nga lalaki, bata pa, 1 year old pa. Ug gani dalaygon ng Dios nining opportunity. Salamat usab sa mga kaigsuonan nako diha sa Bunawan Southern Baptist Church sa pagpaabot ni ining opportunity nga gihatagan ko nila og task para makashare sa maong mayong balita alang kaninyong tanan. So di nako dagayon ang pulong sa Dios niini nga gabii. Makita sa Romans chapter 6 verse 23, Romans chapter 6 verse 23, Romans chapter 6 verse 23. Ingon ang pulong sa Ginoo, or the Lord said, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Baliko nako, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kamo na mag-translate ngadto sa Cebuano nga version nga kini nga scripture. Usa ka timaan sa atong kinabuhi mga kaigsunan nga aduna gyoy pribilehiyo nga dapat nato masabtan kung unsa gayud ang tinubdan sa kinabuhi nga puno sa kahadlok o puno sa kalipay. Now mga kaigsunan,
usa ka pahinumdom kanato sa mensahe sa Dios niini nga gabii nga mahitungod sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. But ang atong topic maghisgot about unexpected death. Mao ni ang ato ang topic karon nga gabii, unexpected death. So according sa Ecclesiastes chapter 3 verse 2, a time to be born and a time to die. Munang giingon ni Solomon nga adunay panahon nga kinabuhi ug adunay panahon nga mamatay gyud kita. That's why ang kalibutan reflect niini sa ato nga samtang buhi paday kita, kinahanglan gyud nato ang pagkumpirma nga ang kinabuhi nato is lumalabay lamang diri sa kalibutan. Muna nga nakaingon ang Bible nga a time to be born and a time to die. So pagpangandam lang kanunay nga ato ang paambit sa ato nga kinabuhi, mga kaigsunan. Then ingon gani si James chapter 4 verse 14 sa Cebuano nga version, wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma, sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw ra. Simple nga message nga ipaabot sa life ni James o ni Santiago nga ang kinabuhi nato is sama ra gyud sa abon. Gani makita nato ang pags o gabon sa kabuntagon pero niabot ang init o adlaw mahanaw ra gayod. Mao po di ang atong kinabuhi, mga kaigsunan, nga santang ato gyud ni kanunay ampingan sa diha nga kita naga suroy-suroy o sa dihang naga puyo nining madanlog nga kalibutan. Nga ang atong kinabuhi ato gyud kanunay nga idutdut sa Ginoo o ato ging isurrender sa Dios tungod kay ang atong kinabuhi makadiyot lang gayud kini. O gani daw sama gayud sa gabon nga tan-aw nimo ang kinabuhi sa usa ka tawo nga haruhay, hayahay, pero wala siya kasayod nga importante gayud ang kinabuhi nga naa diri sa kalibutan. Muna nga kinahanglan may kinabuhi pa kita, ato gin i-surrender sa Dios kanunay ug atong ipagamit sa Ginoo ang atong kinabuhi samtang buhi pa kita niining kalibutan. Gani si Job nag-ingon sa 7 verse 7 or chapter 7 verse 7, hinumdumi o Dios nga ang akong kinabuhi lumalabay sama sa huyuhoy sa hangin, unya matapos ang akong kalipay. That's why naga-remind ang pulong sa Ginoo nga samtang lig-on pa kita, samtang may kinabuhi pa kita, padayon nato ipagamit sa Dios, mga kaigsunan. Ug atong hinumduman nga ang Dios maoy nagbuhat niining kinabuhi. Ug dili nato ni sayangon, ug dili pod nato ni pakyason nga kinabuhi nga gihatag sa Dios alang kanato. Gani nagingon pa ang Salmo 102 verse 3, ang akong kinabuhi mahanaw daw aso, og mosilaob ang akong lawas daw kalayo. Hindi nato kalimtan nga kining kinabuhi nato nga gikan sa Dios o kining atong lawasa mubalik gayud ngadto sa abog. Timan-an nato nga ang atong espiritu connection ni sa Ginoo. Kung without Christ nga naghari sa atong kinabuhi, wala gyud tay kapuslanan. Samtang naa pa kay kinabuhi o samtang naa pa kitay kinabuhi, ato yun ipagamit sa Ginoo kanunay aron musilaab kanunay ang atong kinabuhi sa pagpangalagad diya sa Ginoo. Now is ang Bible nag-ingon nga unsa may pasabot sa wala damha ang kamatayon or sa atong topic nga unexpected death. What is unexpected death? Unexpected death is death that occurs suddenly and earlier than anticipated. Hindi nato damha o mauning kinabuhi nato nga wala nato masayran kung kanus ata mamatay. O dili pod pwede nga kining kinabuhi nato nga moingon ta nga mamatay na ko ugma pero dili pa di ay. That's why
walay laing nga nakahibalo ug nakasayod sa atong kamatayon. Mao lang gyud ang atong Ginoong Hesukristo. Unang giingon nga kinabuhi nato kinahanglan ampingan kanunay sa tanan nga panahon. Now, ingon pa man gani ang usa ka ilustrasyon mga kaigsunan nga adunay usa ka tawo nga may sakit nga tibihon. Ana ba? Kanang tibihon nga tawo. Basig na adya sa inyong mga tibihon ba? Joke lang. Now, ano ang giingon diha sa illustration? May usapod ka tao nga grabe gyud ni ka marites sa usa ka tibihon nga tao. Ginasungog gina niya. Ingon siya, hindi mo magduol sina nga tao kay may sakit nga TB. O naana siya o nigawas na ayaw mo duol ana. Now, niabot ang panahon nga ang tibihon sige gyapon gawas sulod sa 3 ka bulan. Nahagyapon tong babae o ganang tawhana nga maingon nga naana po do. Ayaw mo magduol ana. Niabot gid ang punto. Niabot og 6 ka bulan ang tibihon ara pa buhi. Pero katong sige og marites sa tibihon patay na. Mga kaigsunan hinumdumi, wala ta kasayod kung kanus-a ta mamatay o kanus-a pud ta makapsan og kinabuhi. May sakit man o wala, hinumdumi nga kung diha na gani ang atong boundaries kinabuhi, mamatay gyud ta. May sakit o wala, basin marites ra kayo kaunya ang atong kinabuhi wala pa nakadutdot sa Ginoo, delikado na. Muna nga usa na katimaan sa ato nga kinahanglan pagpangandam kanunay sa atong matag usa nga kinabuhi mga kaigsunan. Nga ang kamatayon walay pili. May balatian man o wala, mabata man o hamtong, mamatay gyud ang tawo. Kung ang Dios maunay magplano, ug ang Dios maunay muingon nga mamatay gayod kita. Gani ingon pa gani ang usa ka author si R.C. Sproul, according sa iyaha nga kamatayon, subdivision of systematic theology called eschatology. This term comes from the Greek word, or sinasabi po natin yung iskaton. The word iskaton according to the Greek word which refers to so-called lasting. Mao kini ang kamatayon. Mao kini ang katapusan nga butang sa atong kinabo. So-called lasting, iskaton sa Greek word, then which refers to so-called lasting. Ang tawag sina is katapusang butang sa atong kinabuhi nga ang kamatayon gayud. Then according po kang Apostol Paul, the word dilemma meant victory of his death. Maangko nato ang kadaugan sa kamatayon kung kanunay ta nga anaa kang Kristo. Dilemma meant victory of his death. Time he went home to experience the gain of being with Christ. Munang giingon ni Apostol Paul sa 4 to me to live is Christ and to die is gain. The word dilemma, the gain of being with Christ. Mamatay ta nga adunay kadaugan. Tungod kay may kadaugan, pinaagi na kang Ginoong Hesukristo. Tungod kay naa si Kristo, unang mamatay ta nga may kadaugan. Simple lang, baliktaran lagi na, kabaliktaran. That is the greatest problem of human being encounter sa mga katawhan. Ngano man, tungod kay kung maingon tag mawala na ang kinabuhi, mahadlok ta. Kung naay mamatay, may problema ta. Mauna ang pinaka-greatest problem sa human being encounter sa usa ka tawo mga kaigsunan. Apan kitang mga Kristohanon nga nagsayod na sa kamaturan, dili gyud ni mahadlok. Because ang life o ang atong physical is temporal ra gyud. Mamatay ra gyud ni, mamatay ra gyud ning lawasa. Apan ang Hebrews 9:27 nga makausa lang mamatay ang tawo ug siya pagahukman. It means adunay kamatayon ug aduna gyoy paghukom. Ang atong lawas mamatay,
Unya ang hukman sa Dios is kaning kalag ug espiritu. Timan-an nato ngang atong kalag mo'y moatubang sa Dios. This is my question nga paano nato ni makasigurado o paano makasigurado ang atong kalag o espiritu kung panahon na sa paghukom sa Dios nga Lord, klaro ba gyud nga naa ako sa imong mga tilan? Klaro ba gayud nga makasulod ko sa imong gingharian diha sa langit? Mga kaigsunan, lisod kayo na nga pamalandungan sa tong kinabuhi. Kung moingon ta nga klaro gyud. Pero dili di ay klaro kay samtang buhi patadres kalibutan, dapat nato sabton nga magkinabuhi usa una kita kang Ginoong Hesus. Kay si Jesus Christ mao gyud ang atong life o kinabuhi. Then a man without Christ is spiritually dead. Kung tan-aw nimo ang usa ka tawo nga naglakaw-lakaw diha buhi, pero sa mata sa Dios at ubangan sa Dios is patay. Why? Because the spirit and soul wala man ni nakakunik kang Ginoong Hesus. Muna nga makita nimo nga buhi ta diri sa kalibutan, pero atubangan sa Dios patay kita. Timan-an nato mga kaigsunan nga patay ang atong kinabuhi kung wala ta nakakunik kang Ginoong Hesus. Muna nga samtang may kinabuhi pa kita diri sa kalibutan, ato yung itugyan sa Ginoo ang atong kalag ug espiritu kanunay. Ang atong kinabuhi kay special ni. Muna ingnay mong katapad nga kanang imong kinabuhi, special na. Amen? Special na. Muna nga angayan natong pasalamatan ang Dios kay special gali ning kinabuhi ta. Meaning, kung special ni, mudot-dot ta sa Dios nga maoy tinubdan sa kinabuhi ug maoy nagdala sa atong kinabuhi. Itungod kay kini is gipiya lang ni sa Ginoo nato. Moabot gyud ang panahon nga kitang tanan hukman sa Dios. Pero ang question diha, ready na ba ka nga hukman sa Dios nga Lord, imo kahako? Hallelujah. Mga kaigsunan, timan-an nato nga a man without Christ is spiritually dead. Patay gyud ang imuhang spiritual kung dili gyud ta makasinati sa tinuod nga kaluwasan kang Ginoong Hesukristo. Amen. The next is the word thanatos. Sa Greek word means death. Thanatos, death, meaning separation. Separation about physical death is separation of the soul from the body. Mamatay ang tawo, wala na gyud diha nagpuyo ang kalag ug espiritu. Balikon nako, the word thanatos means death, means separation. Kung tan-awon nimo ang usa ka tawo diha nga nasa lungon, wala na gyud nay kalag diha. Bisan unsaon na nimo og rebuke diha, bisan unsaon na nimo pagampo diha, di na gyud na mabuhi. Kay wala na diha ang kalag sa maong lawasa. Physical death is separation of the soul from the body. Wala na gyud ng kalag sa maong lawasa. So meaning, atong Hebrews 9:27, tong gisiling ko ganina nga, makausa lang mamatay ang tawo siya pagahukman. Napabanday ang kalag diha sa maong lawasa kung mamatay ang tawo? Wala na. Munang timan-an nato. Kanang atong igsuon karon nga namatay, nagpahulay na, nagrelax na. Nagrelax na iya physical labaw sa tanan, nagrelax na iya nga kalag kag espiritu. Na ang pamangkot karon, kung ang kalag ug ang espiritu niya hindi man na pwede magbulag, uban man na sila, kay ang spirit is the breath of God, gikan sa Dios, kag ang soul mo ni ang mind, decision and will mo nang hindi pwede nga magbulag ni sila. Mag-uban gina siya ug atubang sa Dios. Una nga kinabuhi ang spirit sa soul, kag gihimo ang mind, will, emotion ang soul ngadto sa spirit. Unang mag-uban na sila. So meaning ang physical
Mubalik sa abog, mamatay ang tao, kag ang kalag espiritu, moatubang gyud sa Ginoo. Ang pamangkot, kung moatubang ni sa Ginoo, maadto pud kaha ni sa gingharian niya, maadto kaha ni sa langit. Muna nga usa ka remind na kanato mga kaigsunan, samtang naglingkod ka man, nagbarog ka karon diha sa inyong bangko, sa inyong gitindugan, ayaw usiki ang panahon ug sayangi ang panahon nga dili gid ka makaduol sa Ginoo. Dili ka makahinulsol at tubangan sa Dios. Kaya ang tong kinabuhi is lumalabay lang yun ni. Spiritual death is the separation of the soul from the God. Amen? Muna'y usa ka timan-an nato mga kaigsunan, nga dili ta makasulod sa gingharian sa Dios gawas kung dili ta mutuo kang Ginoong Hesus. Patay gyud, siparit gyud ta. Masiparit gid ang atong kalag ngadto sa Dios, Espiritu, kung hindi ta makarelasyon sang tinud-anay kang Ginoong Hesus. Bisan ano pa relihiyon mo nga ginasudlan, pero kung hindi gani sigurado ang imong nga kalag ug espiritu nga nakadawat kang Ginoong Hesukristo nga imong personal na manluluwas, Dios ug hari sa imong kinabuhi, takilid kagid kag delikado kagid. Muna nga sabton gyud nato pag-ayong ang Bible o ang Scripture kung sin-o gyud ang muluwas nato. Dili ang atong relihiyon mao'y muluwas nato, dili ang ato ang bautismo, dili ang good works, kundi ang atong faith kang Christ. Faith plus grace equals saves. Muna'y tinuod nga ang atong kinabuhi ato gyud ning itugyan sa Ginoong Hesus. Kay siya namatay sa krus sa Kalbaryo para kitang tanan makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen? Kinabuhi nga walay katapusan. Mo gyud na ang pinakatumong nganong nakasinati kita sa kinabuhi na walay katapusan. Now, let's talk about mga butang nga wala damha ang kamatayon. So, according in the biblical situation, what does the Bible have to say about unexpected death? First point is no death is unexpected to God. Dili na gyud mag-ingon ta nga ang Ginoo kana ganing dili na sa magdahom nga hala namatay siya. No, because God maoy naggunit sa atong kinabuhi. No death is unexpected to God because He knows all and He plans all. Giplano na hibalo ang Dios sa tanan o giplano na daan na sa Dios. Mundili pwede nga ang Ginoo mo expect siya nga mamatay ang tao. Kundili ang Dios na sayod ug ang Dios maoy nagplano na gyud nga mamatay gyud ang tao. 2 Peter chapter 3 verse 8, with the Lord 1 day is like 1,000 years and 1,000 years like 1 day. Timan-an nato nga ang 1,000 ka tuig nato, isa ra ka adlaw gayud na sa Dios. Then that is kanang ginatawag nga inevitable for each one of us and our life, however long God gives us. Munang dili kalikayan gyud nga kitang tanan mamatay o dili kalikayan nga kitang tanan is muatubang gayud sa Dios. Now my days are swifter than a runner. Kanang di flee away. Ingon pa kang 1 Samuel chapter 20 verse 3 nga si David kag si Jonathan, there is hardly step between me and death. When ay usa ka nga example sa atong kinabuhi ba nga bisan unsa pa ka maayo ta diri nga tawo sa kalibutan, bisan unsa pa ka bright ta diri sa kalibutan, pero kung ang atong kinabuhi wala gani naka-align diha kang Jesus, wala naka-align sa Dios, is hiwi gid atong padulngan. Munang nakaingon ang scripture nga tulin ang imong dagan sa pagkinabuhi pag once nga naa si Jesus Christ. Amen. Pag once nga naa si Jesus Christ.
Then 3, our lifetime is so kanang ginatawag nga smaller in the timeline God operates. Ingon pa si David in Psalms 78:39, gihinumduman niya nga sila tao lamang ug sama sa hangin nga mohuros ug mahanaw ura gayod. Wala gyud tay mahimo, under ra gyud ta sa Dios, gamay ra gyayo ta. Muna nga samtang may kinabuhi ta, ato gyud kanunay ipataas si Jesus, kita gamay ra gyud ta. In James 4:14, wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma, sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw ra gayod. Wala tay mahimo sa atong kinabuhi kung magpagahi-gahi pata. Wala tay mahimo sa atong kinabuhi kung maghari-hari pata. Muna nga samtang may kinabuhi ka pa, igsoon, pamalandungin ning mensahe sa Dios nga kinahanglan pahumuka na imong kasing-kasing. Tuuhi dawata sa ligi si Ginoong Hesus nga imong personal na manluluwas imong kinabuhi. Kay siya gyud ang tinubdan sa tanan. We need to realize that our loss of human life is not surprising to God. Loss gyud ta pag once nga without Christ nga nagpuyo sa atong kasing-kasing. Amen po ba? Then what does the Bible have to say about our death and how can we prepare for it? Kung saan na ito pagpangandam. No one wants to think about his own death. But if we truly have a heavenly perspective, we will welcome that is we are a believer. Because the Word of God says, 2 Corinthians chapter 5 verse 8, we are of good courage, I say, and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord. Gusto mo na nga kitang tanan didto ta makaangkon sang puloy-anan nga nindot nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi, nga kanang imong lawas nga gihatag sa Ginoo, nga isip nga gihimog templo sa Dios o gipuy-an sa balang espiritu nga maoy makagarantiya nga maabot ang panahon nga kitang tanan didto gid ta padulong ngadto sa gingharian sa langit nga gitigana sa Ginoo alang kanato. Then Apostle Paul says, Philippians chapter 1 verse 21, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang pagkinabuhi nako ngadto kang Kristo, alang kang Kristo, o ang kamatayon nako may kadaugan. Amen. Makasulod lang kita sa gitigana ni Ginoong Hesus nga gingharian sa langit kung kita tanan mayo sa diya sa kaluwasan ni Ginoong Hesukristo. Romans chapter 14 verse 8, instruct us, for if we live for the Lord, or if we die for the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord. Mamatay man tao, dili mamatay. Nakaingon si Paul because gusto ni Paul nga ipaabot ngadto sa taga Roma nga dili ta dapat maghukom sa usa ka tawo. Kay may tendency pa nga ang tawo nga may maluwas kung siya mo surrender gayod sa Ginoo. Timan ina mga kaigsunan nga bisan unsa pa ka alaot sa usa ka tawo, bisyuhado pa na, umingon ta nga sa lawayon na, pero atong timan-an dili nato sila automatically nga hukman dayon nga may impyerno na. Kay may kinabuhi pa sila. Kung ang ilang kinabuhi isurrender nila ngadto sa Dios, makasinati gid sila sa tinuod nga kaluwasan kung isurrender nila. Dawaton sila sa Ginoo. First is realize that our time on earth is limited. Igsoon dili na pagdugay, ayaw na paglangan. Ang kalibutan o ang panahon nato limitado ra gyud. Samtang wala pa nagbalik si Ginoong Hesus, pagpagamit na og dawata si Jesus nga imong manluluwas ug hari sa kinabuhi.
Salmo 92. Busa paamguha kami sa kamubo sa among kinabuhi aron mahimo kaming maalamon. Amen. I believe that death is almost always unexpected. Kay mamatay ta, mahadlok ta. Tungod kay nahadlok ta nga mamatay, kay wala pa gyud nato na surrender tanan sa Ginoo. Muna igsuon, ginapainomduman ta sa Dios nga magkinabuhi ta nga maalamon. Tuuhan nato si Kristo nga siya'y muluwas nato sa atong kinabuhi. Secondly, prepare by living a life that daily honors and glorifies our Lord. Kung maayo ka, tungod na sa Dios. Ni success ka, tungod na sa Dios. Gipanalanginan ka, tungod na sa Dios. Mao nang may kinabuhi ka, tungod gihapon na sa Dios. Igsoon, usa ka timaan nga gina-encourage ta sa word sa Ginoo, samtang may kinabuhi ka pa, balik na sa pagpangalagad sa Ginoo. In Matthew chapter 24 verse 44, busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala pa magpaabot kaniya. Dugay pa moabot si Lord, mao ning kasagaran. Namatay na lang gyud akong lula ug lolo. Ganong wala pa man nabalik ang Ginoo be. Igsoon, meaning nagapahinomdom si Lord. Wala pa'y tawo nga muingon ta nga, sige lang. Samtang dili pa mubalik ang Ginoo, mga lagad lang lagi ko. Unya, kung muabot ang boundary na sa imong kinabuhi, nakapangandam na ba ka sa imong kinabuhi? Ang Dios kanunay siya nagatudlo nga magkinabuhi kita nga anaa sa kamot sa Dios. Anticipate with great joy the day you are in the presence of our Lord, your Savior. Muabot gid ang panahon nga atong kinabuhi anaa gyud sa manluluwas. Kung atong isurrender mga kaigsunan, atong ipaambit ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Amen. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Jesus Christ, our Lord. First thing, according sa text mga kaigsunan, for the wages of sin is death, meaning unsay resulta sa duha ka kinabuhi. Una diha naingon nga sala, kamatayon, then grasya sa Dios, eternal life. At its core, sin is rebellion. Sin is rebellion against God. Our sin separate us from God, the Creator and Sustainer of life. Imbes nga mga lagad ka sa Dios, imbes nga mudot-dot ka sa Dios, tungod aning sala, ginapalayo ka. Munang ginaseparate ka. Pero timan ikini nga aduna gyoy muluwas sa atong sala. Naay muluwas sa aton nga sala. In John 14:6 nagsiling si Jesus, I am the way and the truth and the life. Muna gisiling ni Jesus, God is known as the great I am. Imi sa Greek word. Life is in God. Life is in God. Siling niya? So when we sin and become separated from God, we become separated from true life. Kinabuhi ta ang Dios. Unya kung magpabilin ta sa sala, masiparit ta ngadto sa Dios. Therefore we experience death. Then ang clarifications then are needed. Sin does not necessarily result in physical death right away. And Romans chapter 6 is not telling us that when we sin,
we will physical die. Rather, it is referring to spiritual death. Hindi nagisgot ang ginatawag nga for the wages of sin is death in physical, but spiritual death, mga kaigsonan. When we are saved in Christ, we are rescued from ultimate spiritual death and brought into the ultimate spiritual life. So nagtudlo ang Dios nga sa diha nga kita giluwas na kang Kristo, girescue ta ni Kristo sa ultimate spiritual death, mo nang nakaangkon ta karon og ultimate spiritual life. Kay magpaluwas man ta sa Ginoo. Amen. Paul told the Romans, the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Mo ning gitudlo ni Apostol Paul aron makasinati ta sa grasya, kamatuoran, gigasahan ta, gireguluhan ta sang kinabuhi nga walay katapusan nga nagikan gayud kang Kristo Jesus. Then thirdly, even believers' sins will still result in a type of spiritual death. Ingon gani si Apostol Paul sa Episo 4:30, ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga kamuluwason sa Dios. Muna nga importante gyud nga naatay selyo sa balang Espiritu, mga kaigsunan. Selyo sa balang Espiritu nga kita iyaha tinuod nga mga anak sa Dios. Sa diyang naglingkod ka, nagbarog ka karon nga gabi, dawata si Ginoong Hesus nga imong manluluwas. Then secondly, the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Means before salvation, we are slaves to sin and destined for death. Amen. But through faith in Jesus Christ, we receive the gift of God, which is the salvation of souls unto eternal life. Munang gisiling sa John 3:16, kay higugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. So what is the gift from God? So what is the gift from God? Unsa ang regalo nga gikan sa Dios? The word gift sa Greek word is charisma, means a present given as a sign of good favor. Charisma means a present given as a sign of good favor. May pabor imo kinabuhi kung dawaton mo si Ginoong Hesus. Muna gisiling ni Apostol Paul gid sa Episo 2:8 nga for it is by grace you have been saved. Saved through faith, and it's not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Hindi mo ni ikahambog sa imong kinabuhi. For it is by grace you have been saved. Giluwas ka sa Dios. Luwason ka ni Kristo. Luwason ka ni Kristo. Amen. Luwason gid ka ni Jesus. The gift of God does not depend on our behavior. Bisan mag good works ka, maayong buhat imong binuhatan, kung hindi nimo nadawat una si Christ, useless lang gyapon ang imong pagmaayong buhat. Kay nga naman, una ka bago ka magmaayong buhat. Because you are saved, because we are saved. Naluwas kita, munang mag good works ta kay giluwas ta. Dili tong good works una bago luwason ta. Bisan unsaon nimo na mahutdan ka sang kwarta, magmaayong buhat kada. Naghutdan na ka, nahurot na imong kwarta. Hindi lang gyapon ka naluwas tungod kay wala man nimo gidawat si Ginoong Hesus nga imong manluluwas og hari og Dios ang kinabuhi. Muna nga dawaton una naton si Jesus para makasinati ta sang nindot nga kinabuhi. Kag diha na dayon ta magmayong buhat, kay ang mayong buhat, baptism unsa pa diha is bunga lang na una sa kaluwasan nga gihatag ni Christ nato. Romans 6:23, we don't work for by the grave, or we don't work for the gift of eternal life. We receive it simply because
God's good favor is poured out on us. Gihatag na sa Dios. Munang hindi na ta kailangan nga maghago pa sa grasya. Dawaton mo lang ang grasya, tuuhan kag saligan. Makaangkon ka na sang kaluwasan kung naa kay himuon. Then secondly, the gift of God is His abundant provision of grace. Muna'y regalo sa Dios, God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, brings everlasting life. Romans 5:15-17. Moning gihatag nga grasya nga mao si Ginoong Hesus. Regalo ba? Regalo ni Lord Abba Father sa imo si Jesus para dawaton mo nga imong manluluwas sa imo nga kasalanan. Then thirdly, the gift of God is Jesus Christ, His Son. Regalo sa Dios si Jesus sa imo. Muna kung hindi mo dawaton si Jesus, hindi ka makadawat sang regalo. Hindi mo ma-receive ang Holy Spirit. Hindi mo ma-receive ang eternal life kung dili mo dawaton nga si Ginoong Hesus manluluwas sa imong kinabuhi. Amen. Jesus died and we have died in Him. Christ was raised from the dead. Thus we were introduced to the new life. Then third is He lives to God and now we live to God. Unang kung magkinabuhi ta nga sa Dios, then mag-uban ta sa Dios nga magkinabuhi. Jesus Christ will live forever and we will live eternally with Him. Then last, Jesus is the righteous channel of God's gift of grace poured out by His blood. Amen. Mga kaigsunan, gustong ipaambit na ako ang pulong sa Diyos kaninyo karong gabi. Are you ready? Nga kung mamatay ta, naakahatas-tilan sa Ginoo. Kaya nga gabi, ginatudloan ta sa Ginoo o ginaremind ta sa Ginoo. Paano ta nga magkinabuhi sa iyang atubangan. Igsoon, adunay muluwas sa atong kasalanan. Dili reliyon, dili baptism, dili good works ang muluwas sa sala. Kundi si Ginoong Hesus. Unsay may buhaton, pastor? Ang buhaton mo, Mark chapter 1 verse 15, isugid ta ang atong mga sala, ug isalikway ta atong mga sala, ug mutuo sa mayong balita. Ang 1 John 1:9, isugid nato ang atong sala ngadto sa Amahan, kay siya ang Dios nga matarong, siya mo pasaylo sa atong mga kasalanan. Igsoon, I challenge this evening sa imo, naglingkod ka kag nagbarog man, dawata si Jesus nga imong manluluwas. Karong nga gabi, ilid ta ka sa prayer. Ilid ta ka sa prayer. Let us pray, then follow my prayer. Amen. Magsunod ka lang sa akong mga pag-ampo. Isip nga imong mga pag-ampo karon nga gabi. Isurrender imo kinabuhi. Hindi na maglangan pa. Hindi ka na maglangan-langan pa. Dawata og tuoy si Ginoong Hesus nga imong Dios nga manluluwas, hari sa imong kinabuhi. Karong gabi magduol ta sa Dios. Magaduko ta sa mga ulo. Let us pray. Hallelujah. Ginoong Hesus, magsunod ka sa akong mga pagampo. Ginoong Hesus, aniya ako, nagaduol kanimo. Nagapaubos ako sa akong kasing-kasing ug una-una. Giila ko nga ako usa gayud ka makasasala. Dili perpekto tungod kay tao lamang ako. Limitado ako sa akong kaalam ug kahibalo. Ginoong Hesus, pasayloa ang akong mga sala. Pasayloa ang akong mga sala. Ginoong Hesus, niining orasa, dawaton ko ikaw, tuuhan og saligan sa akong bug-os nga kasing-kasing. Sugod karon, ikaw nang akong Dios, manluluwas ug hari sa akong kinabuhi. Mangalagad na ako kanimo, Ginoong Hesus. Salamat ug ikaw karon ang mga uban kanako sa bisan asa ako moadto. Kining tanan akong isalig kanimo sa pangalan ni Hesus. Amen. Ug amen. Ako na lang mag-pray, mga kaigsunan. Mag-pray ta sa kining panimalay
nga natungdan karon nga nakabsan og kinabuhi. Wala ko kabalo kung kinsa inyong apelyido ba ang Ginoo nasayod sa inyong kinabuhi. Let us pray. Thank you, Abba Father. Thank you, God the Son, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, the comforter of our lives. O God, salamat niini nga gabi natapos ang among serbisyo ug labos tanan ang imong mga pulong. Padayon ka Ginoong Dios nga panalangin ani nga pamilya, i-restore ang ilahang kasing-kasing, i-comfort sila Lord nga ikaw ang Dios nga uban kanila sa tanan nilang pagabuhaton. Kaluy ang ilang kinabuhi, kaluy ang ilang mga financial nga bahin, kaluy ang ilang mga kusog, ug panalangini ang ilang mga negosyo kanunay. Panalangini ang ilang pag-eskwela kung naaman mga kabataan. Ang ilang mga kaumahan, kahayupan, Ginoo, kaluy sila. Lord God, salamat nining taknang nga gabi ikaw ang mapasidunggan sa tanan. Kaluy ang tibuok mga katawhan nga nakadungog sa imong mensahe karong gabi. Kining tanan akong isalig kanimo Ginoo tungod kay wala koy laing mahimo kung wala ikaw. Isipti sila kanunay hangtod mahuman kining preparasyon Ginoo sa kining kinabuhi Ginoo nga nakabsan sa among isa ka igsoon. Ikaw magaplastar Ginoo sa diin ilubong kini nga maong patay nga lawas Ginoo. Dalaygon kamahan kining tanan isalig kanimo lamang among pagsalig. Pingagi sa ngalan samahan sa anak nga si Ginoong Hesukristo ug ang pakigambit sa balang espiritu mag-uban ka nato gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen ug amen. Mayong gabi sa inyong tanan. God bless ug enjoy ang tibuok kinabuhi nga uban si Ginoong Hesus. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Balikon ko ako dai si Pastor Sonny Boygalo from Agusan del Sur, Associate Pastor sa CFMM o Christ Faith Mission Ministries. Then akong senior pastor is Reverend Jimwell Peñalver sa Trinto, Agusan del Sur. O dalaygon ng Dios o happy evening sa tanan. Dalaygon ng Dios. God bless.